Diyos marahay na aldaw po, Diyos marahay na banggi, udto, aga sa mga kapwa ko Bicolano, Oragon na makakanood or mararatingan itong ating podcast. Kasi this time gusto naming i-dedicate itong aming special episode sa inyo dahil nga po karamihan po sa inyo, pati po ako at mga kapamilya ko po dyan sa Bicol region, particular dyan sa Camarines Norte, sa Albay, at sa Camarines Sur kung saan nagkakalat ang lahing nabus. Ay naapektuhan din po. Sobra din pong, alam mo yon, naapektuhan ng Bagyong Christine at yung mga kapwa ko, mga anong tawag dito, miyembro at opisyal ng UP Ibalon. Ito po yung organisasyon po ng mga Bicolano sa UP. Nagkaroon din ng mga pagkilos, nagkaroon din ng mga inisyatiba na anong tawag dito, nagkaroon din ng mga inisyatiba na tumulong, magpahatid ng tulong sa 6 na lalawigan or probinsya diyan sa Bicol, mula sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, pati na yung mga syudad ng Iriga, Legazpi, ano pa ba? Tabaco, ano pa, ilang cities meron ng marami na rin cities, no, Sorsogon city at basta buong Bicolandia na talaga namang sobra-sobra pong naapektuhan at sinalanta. Although syempre may mga ibang parte rin po ng Luzon na talagang hinagupit ng todo-todo nito ni Christina, sinundan pa nung Leon, sa Batangas, grabe din. Pero this time gusto ko pong mag-focus nga po dito sa mga taga-kapwa ko, mga Bicolano dyan sa Bicol region. Dapat may mga kagaya tayo ni dating Vice President Leni Robredo na talaga namang very consistent, nagbibigay ng ayuda at pagsuporta. Kita mo naman, lumulusong sa mga baha, etc. Na alam natin na yung ganung gawain normal or likas sa kanya. Tapos nababash pa nga yung Villafuerte family doon, particular yung mag-amang Luigi at saka si El Rey, kasi namudmud sila ng pera habang nakasakay sila sa mga pump boat or yung mga boat, yung mga sa Coast Guard na pinupunan ng mga netizen na imbis doon na tamang ayudang ibigay, namimigay ng pera as if naman may mabibili sa taas ng baha or what. But siyempre may kanya-kanyang version ng kwento, lalo't nadamay din naman yung Riasi Pressman doon na bago nga habang sinasalanta nga sila ng Bagyong Christine doon sa Bicolandia, di umano nasa Siargao itong magjowa, Hiasi at saka si Luigi, pero napabulaan na niya dahil sinabi naman nila 2 araw bago pa nanalasa itong si Christine ay nakabalik na sila. So maraming mga ganong kwento, pero isa sa mga hinangaan din namin bukod doon sa mga grupo namin, lalo na yung UP Alumni Association dyan sa Camarines Norte, yung sa Rumbanggi Organization, Ako Bicol Party List, ni na Congressman Zaldico, at ano pa ba, yung sa Ibalon na grupo, yung Ibalong, iba yung Ibalon sa Ibalong, although parehong sa galing na Epic na, pero may grupong Ibalong tapos yung UP Ibalon nga po, plus itong magjowang Kobe Paras at Kaylin Alcantara. Kasi si Kaylin Alcantara po is ang tubong Albayan, ang kanyang mga magulang ay parehong sa Albay nanirahan, doon lumaki at doon nga pinanganak itong si Kaylin. At in fact, sabi ko nga sa mga previous kong episode, si Kaylin nung nag-uumpisa yan siguro when she was around 7 or 8 years old pa lang na gustong mag-artista, sa akin yan unang ipinakilala, kasi during that time ako po yung isa sa pinaka-active na consultant, media consultant at publicist ni dating governor at ngayon ay Congressman Joey Salceda, na hanggang ngayon pa naman po ay may mga proyekto pa rin pong binibigay sa akin, kaya lang hindi na ganun ka-aktibo, unlike before na talagang naging second home ko na. Kaya nga nagkaroon ako ng properties dyan sa Albay, kasi yun nga sa tinagal-tagal ng naging pagtatrabaho ko kay Kong Joey. So anyway, to cut the story short, yung tatay ni Kaylin, na malapit na kaibigan din ni Kong Joey or Governor Joey Salceda, pinakilala yan sa akin. Tapos nung nakita ko yan si Kaylin na super bagets, bata-bata, na gustong mag-artista, ako naman that time sobrang busy sa mga commitment ko sa ABS-CBN. Sinabi kong sana
focus na lang sa pag-aaral yung bata. Ganon kasi that time mga hinahawakan ko pa yon, sila John Lloyd, Maha Salvador, sila Marion Honor, Wendy Valdez, mga ganon ano. Tapos yung mga grupo, yung mga dancers, tapos yung mga programa ng Showtime nung araw. Kaya kumbaga hindi na inisnab ko, parang sabi ko, pag-aralin nyo muna yung bata, workshop. Kaya nag-umpisa yan talaga si Kailin sa ABS hanggang nagdadalaga na siya at napunta na siya sa GMA7 at eto na nga, isa sa pinaka pinagpipitaganan diyan sa GMA artist and very controversial, lalo na sa usapin ng love life, pero ang galing-galing na artista yan ha. Pag nakikita ko, napapanood ko yung mga portrayal niya bilang mga medyo offbeat ang role niya, hahangaan mo kasi parang feeling mo totoo kayang suplada, totoo kayang maldita to sa totoong buhay kasi nga 'di ba ang dami-dami rin mga chismis na associate sa kanya. Pero hindi ko siya masyadong kilala bilang Kailin na kasi bata pa nga siya nung nakilala ko. Although nai-interview ko siya ngayong dalagan na siya at may jowa na Kobe Paras. Si Kobe Paras lumaki rin niya sa akin doon Oo, nung ako naman ay publicist ni Benji Paras, dalawang MVP, tinulungan natin yan, no? At saka si Miss Jackie Forster, yung dating asawa niya na binibitbit mga bata pa yan. Sana nga one of these days papakita ko yung mga picture namin na mga baby pa sila, mga 4-5 years old pa sila na nakikipagkulitan pa sa akin. Heller. But anyway, natutuwa lang ako kasi nga balik ako dun sa isyong Bagyong Christine. Hindi na nila kailangan pang magbitbit ng mga camera or ano kasi nga likas nga rin sa kanila, kagaya nga yan ni na Leni Robredo, ni na Willie Revillame na hindi na kailangan pang nagpapapublicize, nagdadala ng mga camera o TV crew dyan para kunan sila habang nagmimigay sila ng mga ayuda. In fact, ang isa sa mga magandang ginawa nga dito nung magjowa habang mga sa sarili nilang bulsa and with the diligence of my comparing Benji Paras, ikikwento ko na to kasi si paring Benji nahingan din yata ng tulong ni Kobe kasi di ba si paring Benji may mga endorsement din siya ng mga ketchup, mga suka, toyo, mga ganyan na nagbigay din siya ng mga kahon-kahon ng mga ganitong produkto at pinadala niya through Kobe Paras, nakasama nga si Kylie na pinamigay naman nila sa mga kababayan at mga kapwa natin Bicolano dyan sa Bicol region. Ang saya lang. Tapos nakaka-believe yung ginawa ni Kobe na habang nagdarasal, nasa loob sila ng simbahan, habang nagdadasal silang dalawa, although si Kobe, alam mo naman natin, siguro sa sobrang very liberal na siya, hindi niya masyado yung intim na pagdarasal na ginagawa ni Kylie, talagang nakaluhod, ganyan. Tapos may mga lumapit yata na gusto magpa-selfie. Sinaway! In fairness! Yes! Sinaway! Pinagsabihan sila ni Kobe na ibigay yung moment. Kaya naalala ko kasi ikukunin ko na naman doon sa pagsaway naman niya kay Nay Lolit. Kasi nabi, ikaw wag mong babastusin or something to that effect na wag namang bastusin yung kanyang girlfriend or something words to that effect ang kinuwento niya na bilang protection kay Kylie na ginawa niya uli dito habang yun na nga nandoon sila sa proseso ng nag-share sila ng mga blessings nila dito sa mga ilan nating kababayan, particular nga po sa Albay, kung saan talaga naman nanggaling ang pamilya ni Kailin Alcantara. Masaya lang, magandang ikwento. Gusto ko lang bigyan ng pansin dito sa Unbearable Channel kasi nga sa dami na rin po kasing namigay ng mga ayuda, kagaya nung nabalitaan natin na sa Camarines or sa Naga, namigay yata ng kung ilang milyon ang isang, alam mo yon, ang politiko, tapos kini-question na bakit mga lata ng sardinas at noodles lang yung nakarating at ilang kilong bigas. So mga ganun chikahan kasi maganda na yung kagaya ng mga celebrities na binanggit ko ni Kailin, ni Kobe, na sila mismo yung nagbibigay at nagdagdag effort kumbaga para sa kanila, extra effort na yun na mapasaya nila through their presence at makita rin sila na sincerely binibigay nila ito sa kanilang mga gustong pagbigyan. So nakakatuwa lang at gusto kong palakpakan natin yung jowa na yan kasi nga ako bilang siguro nakagisnan na nila mga lolo nila ngayon ay talagang proud na sa mga ganitong bagay positibo kasi kadalasan mas
mas pinag-uusapan pag mga negative eh. Pero this time, bigyan naman natin ng pansin at bigyan natin ng tamang kredito yung mga nagagawa din naman lang kabutihan at nagbibigay ng pampalubog-loob at inspirasyon, lalo na dun sa mga nasalantangan na hindi natin alam ang pinagdadaanan. Diba? At tayo dito, may kuryente pa, nakakapag-vlog pa, nakakakain, may merienda, etc. Masaya tayo. Yung mga doon, nawalang tirahan, nawalan ng mga bubong, nawalan ng totally ng tirahan, mga appliances nila, nasirat lahat, walang maayos na kuryente, hindi sila makapagluto ng mga gusto natin pagkain na tayo at least kahit papano nakakakain pa, di ba doon? Kaya, ibigay na lang natin doon sa mga ganong klase ng tao na nagbibigay at naghahatid ng tulong at saya. O di ba? So yun lang. Mga katimang Bata Ball, ang aking mga kapwa Uragon, lalong-lalo na yung mga grupo natin sa UP Ibalon, ang Sarumbangi, yung green ni Sarge Colombo, ang Ibalong, ang Camarines Norte UP Alumni Association, at saka mga iba pa po mga organisasyon na talaga namang hindi na nagpapabanggit, although nakikita at nararamdaman ng mga kapwa natin Uragon yun sa Bicol ang kanilang tulong. Maraming salamat, lalo na din yan, particular ito sa mga nag-telethon mula sa Kapuso artist hanggang sa mga kapamilya, talagang lagi nilang ginagawa. But at the end of the day, gusto pa rin namin i-address at sabihin na although nasanay na tayo na may mga ganito, pero wag na lang natin pamihasain siguro, pamihasain, tama ba ang Tagalog ko? Pamihasain na iyon ang inaasahan natin kasi syempre sa sarili mga lakas, sa sarili nating mga enerhiya, lakas at talino tayo dapat na umaasa pa rin. Yung mga gobyerno, ewan ko sa inyo, yan na lang nasabi ko, dahil talaga nakakaloka na kayo paminsan-minsan pag may mga ganyan, mas inuuna nyo pang mga kaeklayan. Ako, baka kung ano pa pong masabi ko. Maraming salamat po mga katim Unbearable dito sa Unbearable Channel. Nagpapasalamat, Ambet Nabus.